Welcome back sa ating channel po, ang Maskara, at ang bigyan natin ng pansin itong mga papansin ng mga Duterte na ito, no? Bigyan natin ng komento ito kung ano masasabi natin dito. Talagang masiklab, no? O nagpapasiklab sila nung time pa nila. Bigyan natin ng pagkakataon na magpaliwanag din sila, no? Kung anong kanilang mga saloobin, pero bigyan natin ng reaction ito. Yan, pakinggan natin. Please mag-like na kayo at mag-comment down below kayo. Yung sa mga PBBM vlogger dyan, no? Dapat nating pakinggan ito din, at sa mga DDS, no? Dapat magising na kayo sa mga katotohanan. Ito na. Labas ko sa prisuhan, magawa ninyo akong monumento. Katabi ni Rizal. Oh, Si Rizal may hawak na libro eh. Akin. oh. Diba? Alam nyo na kung anong ibig sabihin yan, no? Pagkalabas nyo daw sa prisuhan, ano pa yun? By September pa, buhay pa ba siya nun? No? Kung ano daw, papagawaan daw siya ng monumento o di kaya estatwa, no? Si Jose Rizal may hawak na na libro, no? Si Jose Rizal. Siya naman, alam niyo na yung ganyan, no? Hindi yan papugi, no? Siya may hawak siyang excuse me, baril. May hawak siyang baril, no? Ibig sabihin, kill, no? Kill. Kaya, ganyan ang kanyang forma. No? Hindi niya sinabi kung ano. Pagka nakalabas siya sa presuhan, pagawaan siya ng statwa, nakaganyan daw. May baril na hawak, no? O si Jose Rizal may hawak na libro, siya may ganyan. Hindi pa pogi yan, ha? May baril siyang hawak, no? Ibig sabihin, ako ay mamamatay tao, no? Mamamatay tao, no? Siya. Kasi ang dami niyang pinatay, di ba? Utos-utos niya yan eh, no? Kill, di ba? Kaya, ganyan. Nakaganyan daw, paggawa siyang statwa, may hawak siyang baril, no? Galing, no? Galing ng inyong Tatay Digong, no? Baliwala sa kanya yung mga pinatay, kahit mga inosenteng mga bata na damay, baliwala. Dino-Diyos nyo pa rin itong Tatay Digong ninyo, no? Kahit ang dami-dami ng ginagawang kabalastugan ito sa Pilipinas, alam niyo sa totoo lang, akala ko napakaganda ng kanyang panunungkulan. Noong umpisa, oo. Pero pagdating ng pagtagal, no? Talagang nakita ko na hindi na maganda. Karumal-dumal na ang kanyang ginawa sa Pilipinas, no? Wala naman siyang magandang naidulot. Puro kill lang, no? Sa imbis na kung ginawa niya yon ay tinulungan niya yung mga taong magbago, kinulong niya at pinarehab niya. Paglabas ay pwede pa magtrabaho, sa kanya, kill agad, no? Kayo ba, papayag ba kayo na pagka ginawan daw siya ng statwa, o ano, yung revolto, nakaganyan. O, hindi pa pugi yan, ha? Kundi may hawak na baril, no? May hawak siyang baril. Ang galing, no? Galing ng inyong Tatay Digong, mamamatay tao, kriminal, no? Tingnan pa natin ito. Tapusin na natin yung kay Tatay Digong ninyo, nakulong na yan eh. Ito. Nasaan na ang aking props? Kagabi may apple ako, ngayong gabi. Asa na? So, labas mo ang props ko. May apple daw. Ano ibig sabihin ng may apple? Tingnan nyo, ha. Ito yung hinahanap ninyong presidente pag 2028. Galing, no? Wait lang. Tingnan mo natin. Bigyan natin ng reaction to. Ito yung inyong iboboto sa 2028, no? Ang galing. Akala mo siya ay wala siyang kasalanan sa Pilipinas, no? Kung siya ay makapanglait sa mga congressman, gano'n na lang. Pero ang kanyang ginawa sa confidential fund ay hindi pa niya talaga na isusuli. Ang laking pera, no? Kung kanyang isuli, malaki po ang halaga at malaki pong maitutulong sa buong Pilipinas ang kanyang kinuha na pera sa confidential fund, ano? Pero siya, kung makapanlait siya,
ay talagang sagad sa buto, no? Mga congressman itong mga kinakalaban niya, no? Sana nga ma-impeach na itong si Fayuna, no? Asa na ba si Shrek, no? Kasi wala na to, walang silbi to sa bayan kundi maglakwatsa lang. At mga paninira lang itong ginagawa ni Fayuna, no? Kaya dapat talaga hindi to nirerespeto, no? At ang sabi nga, kasabwat pa nga daw ito sa EJK, no? Itong si Fayuna. Kaya sana yung ibang mga DDS supporter ay natauhan na. Pero itong si Fayuna ay talagang matigas, no? Hindi pa rin talaga nagbabago ang kanyang mga paniniwala. Talagang pinaninindigan niya pa rin talaga ang kamalian, no? Hindi na nga ito nagtatrabaho sa Pilipinas eh. Dapat maglingkod ito sa mga mamamayang Pilipino. Pero ang kanyang ginagawa, lakwatsa dito, lakwatsa doon, gagamitin ang mga pera ng bayan, tapos gagastusin na kung saan-saan lang, no? Lakwatsa, lakwatsera to eh. Yung inyong paboritong si Fayuna, talagang wala itong silbi sa Pilipinas. Dapat talaga hindi ito mananalo at wag itong iboto, no? Alam niyo ba mga maka-China ito, no? Mga maka-China ito, mahal na mahal nila ang mga inchik, no? Saan ba makakita na lahat ng mga inchik ay papasukin dito, yung mga drug lords syndicate, no? Papasukin nila sa Pilipinas para magkalat ng lagim, no? At ang mga mamayang Pilipino pa, yung mga maliliit na mga kanilang pinagkakalat na mga tawag dito, yung mga drugs, yun pa talaga ang nakil, hindi yung mga malalaking sindikato na kanilang mga pinapapasok sa Pilipinas, no? Alam naman ng lahat yan eh. Marami na po yan nagsasabi na bakit ang mga maliliit lang na mga adik ang mga pinaslang. Bakit hindi itong mga malalaking drug syndicate ang mga hinuli at pinakulong o di kaya kill na rin, ano? Meron pa nga daw mga sindikatong 4 na Chinese sa mga malalaki nito ay pinakawalan nila, no? Pinakawalan nila. Ba, grabe, no? Mas lamang ang buhay ng mga Chinese kaysa sa mga kadugo nilang Pilipino. Kaya sa bagay, hindi naman talaga maiba yan, ano? Na itong mga Duterte ay may lahing Chinese, no? Ito na, sunod natin. Pinagtatawanan, ano? Grabe, oh. Bibigay ko itong apple. Oh, Kay apple nito. apple niya ito. Sino yun? Saan ko ito sa bibig ni Apple Chua at sa kanyang kalamunan Oh, hanggang siya ay mamatay. oh, di ba? Oh, narinig niyo yung sinabi ng inyong paboritong iniidolong si Sara Duterte na si Fayuna na talagang yan ba ang hinahangad ninyong magiging presidente balang araw, mababali ano, balang araw sa Pilipinas, no? Gusto niya may mamamatay, no? Kasi yan ang ano nila, gawain nila, mga kill na yan, ano? Gusto nila yung mga taong kagalit nila ay kill agad, no? Wala muna mga hostisya na mangyayari dito, kundi kung may kasalanan ka, kill ka na kaagad. Yan ang mga ugaling Duterte, no? Tatak Duterte yan. Kill, no? EJK, kanila yan. Galing, ano? Yan ang iboboto nyo. Sino yung mga Maranao dyan sa likod nila? Ito, Maranao. Mahala kay Tore. Narinig nyo? Parang iniinganyo niya, no? Iniinganyo niya ang mga taga Maranao na kill si General Torre, di ba? Ganyan ang pinipili ninyong magiging presidente ng Pilipinas, mamamatay tao, no? Inutusan niya mga taga Maranao na bahala na kayo kay General Torre, no? Parang pinapasabuhay niya sa ibang tao itong si General Torre, no? Talagang kill kayo diyan. Bahala kayo kay General Torre, no? Ibibigay ko sa inyo ang buhay ni General Torre. Parang gano'n na rin ang sistema niya eh. Hindi niya rin direct ang mga tao eh, no? Parang sinabi niya, bahala na kayo kung anong gawin nyo, no? Di ba? Ganyan ang hinahangad ninyong magiging presidente ng Pilipinas. Itong mamamatay tao na si Fayuna, no? Grabe, wala pa man din, nakikita na sa kanilang mga bunganga, lumalabas na talagang may gagawin sila sa isang tao
pag galit sila. Yan, pakinggan pa natin itong isa pa. No, di ba? Galing, no? Yan ang presidente ninyo. No? Hindi yung maganda ko na kapatid. Iba po yung nanay niya. Kasalukuyan po, dalawa yung girlfriend na nandoon nag-aantay na makalabas. Si Pangulong. Wow, pinagmamalaki mo pa ngayon pa yun, di ba? Pinagmamalaki niya pa na yung Tatay Digong na mamamatay tao ay may nag-aantay daw na dalawang babae doon na pag lumabas ay talagang makikipagtagpo doon sa dalawang babae. Hindi natin alam doon kung sino talaga yung totoo, no? Bahala na sila dyan. Basta itong mga dalawang babae na ito ay talagang pinag-aagawan ang isang kriminal na talagang maraming kill, no, sa EJK, no? Dapat talaga hindi na makakawin ng buhay yan itong si Digong, no? Kasi sa ganyang sistema, nadami ng nadamay sa kill niya, dapat makil na rin siya dyan sa dahig. Dapat lang talaga. Tinawanan. Hindi yung maganda ko na kapatid. Iba po yung nanay niya. Wow. Kasalukuyan po, Pinagmamalaki mo pa. na nandoon nag-aantay na makalabas. Si Pangulong Di wow. Di wow. Galing. Ito. Patay na patay yung mga bubong DDS, Tinanggal niya kasi bawal niya magsalita, mga kampanya siya, Manloko ka na naman. Manligaw na naman siya sa taong bayan. Yan nanliligaw na naman siya sa taong bayan. Marami na naman silang lulukuhin na mamamayang Pilipino, no? Talagang ayaw nilang bitawan ang pagka-presidente, no? O magiging vice man yan. O baka yung siya maging presidente siya, yung kapatid niya, vice-presidente din. O di tinuhog na nila yung politika sa Pilipinas. Talagang grabe, no? Itong mga Duterte nito ayaw nang bitawan ang mataas na posisyon sa Pilipinas, no? Talaga napakaswapang, no? Sana hindi ito manalo, no? Kung ganyan man lang ang gagawin nitong Sara na ito, na baka mas mahigit pa ito, sabi nila, no? Mas mahigit pa ito sa tatay niya, na mas marami pa tong kill, no? Pagdating ng araw, naku po, delikado tayo dyan, no? Huwag nyo tong iboto. Huwag nyo tong iboto. Kawawa ang mga pamilya nyo dito. Kunting pagkakasala lang, baka mamaya hindi sa kulungan ang bagsak ninyo, no? 'Di ba? Kundi sa sementeryo, no? Iba pag kumilos ang mga tatak Duterte. Ganyan sila. Boto nyo ba yan? Naku po. Galing, no? Proud na proud ng mga tao. Mabobong DDS yan. Ito bobo din to. 100% tubo sa kriminal. Gago ka. Traulo. Yung pinakamagandang bagsak na kampanya na nagawa ni AJK. Anong kabutihan dyan? Patay lahat. Sige. Tabingi pa yung bibig niyo sa pagsasalita sa Tatay Digong yung mga matay tao, no? Ang sabi ni Tatay Digong nila, mahirap pa daw sila sa daga. Wala daw silang ari-arian. Nung nalaman na nakulong na sa dahig, lumabas na yung kayamanan nila. Nagbabayan ng bilyon-bilyon sa abogado para lang makabayad sila doon sa Amerikanong nagtatanggol sa kanila. Makin milyon yung binabayad doon. Saan ang gagaling yung pera na yun? Di siyempre pera ng taong bayan sa Pilipinas, di ba? Sabi, mahirap pa kami sa daga. Ngayon nung nalaman na kulong ito sa dahig, talagang bilyonaryo pala itong Digong ninyo, no? Niloko tayong lahat. Di ba? Sabi niya wala daw siyang pakialam Wala siyang pakialam, no? Kill lahat 'yan. No, wala siyang pakialam kahit na may mga inosenteng bata pa ang madamay sa kanyang kill. Basta lang maka-kill siya. Wala siyang pakialam. Di ba? Pero ayan na nga, ang kapalit nito, di kulong ka ngayon sa dahig at sana mabulok ka na dyan at pagdating mo sa Pilipinas ay abo ka na. Dapat sa'yo talaga dyan. Itong mga bubong DDS na ito ay talagang pinagmamalaki nila, no?
itong Tatay Digong nilang mamamatay tao. Alam mo, sa totoo lang, mga kamaskarano, binoto ko yan, si Tatay Digong. Ang problema, pagtagal pala ay uubusin ang mga Pilipino, no? Pati mga inosenteng mga kabataan at mga bata ay nadadamay sa kanyang mga ginawang pagkilos, no? Naku po. At ang daming mga Chinese, no? Mga sindikato sa Pilipinas nung umupo itong si Tatay Digong ninyong idol, no? Bilyonaryo pala itong taong ito, nagkukunyari lang mahirap. O, saan niya ngayon kinukuha yung mga pambayad niya sa abogado niya, no? Milyon-milyon na pera ang ibabayad niya dito sa abogado niya dahil sa pinagtatanggol siya, di ba? Sabi niya mahirap pa siya. Sinungaling, di ba? Ano? Oy, sira ulo. Ano bang nagagawa ng PRD ninyo? 'Di ba? Kill, no? Napababa niya ba ang mga halaga ng bigas, mga bilihin sa Pilipinas? 'Di ba? Ang bigas nga niya 90 pesos ang pinakamataas mahigit. Ngayon, si PBBM, alam niyo sa totoo lang mga kamaskara, no? Hindi ko binoto si PBBM pero believe pa ako sa kanya kaysa sa kay Digong na binoto ko, no? Alam niyo si Marcos, ginawa niyang tag 30 pababa, no? Ang bigas. Siya lang binayaran pa niya ang malaking utang sa Pilipinas. 'Di ba? At marami na mga ngayon, mga sandatahang lakas ng Pilipinas, no? Nagdagdag pa. Ganyan ang ginawa ni PBBM. 'Di ba? Na-believe ako sa kanya kahit hindi ko 'yan binoto. Believe ako sa kanya. 'Di ba? Sana mabuksan ang mga isip ninyo, mga DDS na bobo. 'Di ba? Mabuksan ang isip ninyo para malaman ninyo kung sino ang tama at sino ang presidente na nagpapababa ng halaga ng presyo ng bigas. Nakinabang kayo ngayon sa halaga ng presyo ng bigas. Napakababa. 'Di ba? Dati hindi ako makakabili ng kalahating sako ng bigas. Dahil sa sobrang taas ng bigas ni Tatay Digong ninyo. Ngayon, nakabili na ako ng kalahating sakong bigas, no? 25 kilos sa nakasako. Nakabili na ako ngayon dahil sa bumaba ang halaga ng bigas. Malaking tulong sa mga mahihirap. Yung Tatay Digong ninyo, bumaba ba ang bigas? Diba? Kaya mga bobong DDS, magbago na kayo ng kaisipan ninyo. Sana pa mauntog kayo, no? Mauntog kayo at malinawan ang inyong mga pag-iisip na talagang mali ang ginagawa ng Tatay Digong ninyo. Dapat ganun. Yan bangag-bangag yung mukha niya. Kapatid niya, presidente ng Pilipinas. Problema nito, ma'am. Sige, manloko ka pa. Tayo na. Si Tayo na yan eh. Wow. Ang bait-bait mo ha. Alam niyo ito mga taong ito, mga Duterte, mabait yan. Mabait lang yan sila kasi parang hinihingi nila yung boto ng tao pagdating ng araw. No? Mainhin sila. Pero pag once na nakaupo na yan bilang presidente ng Pilipinas yan, dyan lalabas lahat. Maghihiganti yan. Lahat ng kalaban nila sa politika yan. Kill, no? Baka padukot pa nila yan. No? Ang galing nitong magsalita, nitong si Sara. Talagang maluloko niya ang mga Pilipino. No? Yung confidential fund nga, hindi mo nga naibalik. Yan pa ang mga pinagsasabi mo. No? Sa bagay, si Amy naman, Amy Marcos naman talaga din, balimbing yan. No? Si Amy Marcos, balimbing talaga yan. Dahil, saan ka ba makakakita kapatid mo kakampi sa kabila? Diba? Napakaitim ng budhi, no? Ng babaeng ito. Kumampi sa kalaban. Diba? Alam niyo mga Duterte kasi mga maka-China yan eh. Diba? Saan ka ba makakakita ng presidente nagpalagay ng tarpaulin ng China? No? Philippines is the province of China. Saan ka ba nakakita niyan? Na ang Pilipinas daw ay probinsya lang ng China. Diyan lang yan sa panunungkulan sa administrasyon lang ni Digong. No? Gagawin pa tayong probinsya lang ng China. Samantalang matagal na tayong nakatayo sa sarili nating paa. Dahil tayo ay Republika ng Pilipinas. May sarili tayong gobyerno. Ngayon, si Digong ninyo, nagpalagay, pumayag pa siya magpalagay dyan sa mga overpass, no, ng mga malalaking tarpaulin at nakalagay pa,
Philippines is the province of China. Saan ka ba nakakita ng ganyang presidente pumayag na magiging probinsya ang Pilipinas ng China? 'Di ba? 'Di ba kabubuhan? Kabubuhan yung ginawa ng inyong Tatay Digong. Halos bebenta niya na ang buong kaluluwa niya sa China, no? At ipagpapalit ang buong Pilipinas na maging probinsya ng China. Ganun kagaling ang Tatay Digong. Ang bait-bait mo tingnan nyo, tinanggal ang kamay. Di ba? Ganun sila kabait. Umahawak yung matanda doon sa gilid ng kanyang bewang, tapos tinanggal, kitang-kita. Ayan, wag mo hawakan yan kasi baka madumihan o baka madikitan ng merkrobyo. No? Ayan, tingnan nyo yung matanda. Humawak sa bewang ni Sara Duterte. Tapos tinanggal ni yung kanyang bodyguard na pinsan niya. Ayan tatanggalin yan. Tingnan nyo, tanggalin. Huwag mo lagay dyan ang kamay mo, baka may dumi. Di ba, ganon? Kasi baka madumihan yung tagiliran ni Fayuna, no? Ni Fayuna, baka madumihan, malagyan ng mga bakterya. Kaya tanggalin mo yung kamay mo, no? Ganon sila, no? Akala nyo, nagbabait-baitan lang ang mga ito. Pero ang totoo talaga, grabe yan, matindi yan, no? Baka mamaya pag sa bahay, doon makikita talaga sa loob ng bahay nila, no? Kasi may mga kamera kaya mabait sila. Mabait sila talaga. Pero pag talagang nasa bahay nila, baka isang sigawan ka lang dyan, baka magtago ka na. Di ba? Ganun sila. Kasi nga, nangangailangan siya ng boto. Bali sa by 2028, tatakbo daw siyang presidente. Iboto nyo yan para dumami na naman ang kill sa Pilipinas. At lahat ng mga sindikatong mga Chinese ay papapasukin naman nila para magnegosyo sila ng mga mag-ano na naman yan, mag-iimbento na naman yan sila ng sakit, no, na ipapalaganap sa buong Pilipinas, no? Part 2 ng coronavirus, no, magkalat sila ng lagim. Ito ay part 2 ng coronavirus. Magnegosyo tayo ulit ng mga face mask at saka mga face shield. Ganito, no? Ganito ang mga gawain ng mga Chinese, no? Mga negosyante talaga sila, no? Makin mo, peperahan nila yung taong bayan, ultimo na pambili na lang ng ulam, ibibili mo pa ng face shield, face mask para makalabas ka. Ganyang kanegosyante itong mga Duterte. Dahil sila ay may mga lahing mga Chinese ito, no? Sana itong mga DDS na mga bobo, mabuksan na itong mga kaisipan ninyo at magbago na kayo. Sa totoo lang, marami na pong nagkukomento na DDS daw sila dati. Pero nagbago sila ng mga pangunawa dahil nakita nila na mali pala ang kanilang mga pinaniniwalaan na mga DDS, no? Nagbago sila at kumampi na sila sa gobyerno natin. Dahil ang ating Pangulo ngayon ay ginagawa ang lahat para makatulong sa mamamayan, no? Hindi ang pagpaslang sa mga taong bayan, no? Ginagawa ng ating Pangulo na tumulong at mas higit pa sa kanyang gagawin para matuwa ang mga taong bayan. Pero sila, halos sinisira nila ang pagkatao ng Pangulo at sisirain nila ang buong Pilipinas. No, hindi pa natin alam yan, no? Baka may binenta pa silang mga ari-arian ng Pilipinas. Di ba? Asan na yung binenta din nila yung anong power plant yata ng Pilipinas, no? Yung pinagsusupplyan ng kuryente natin. Binenta ni Digong. Ngayon nababawi na unti-unti ni PBBM. Binenta sa Chinese, no? Binenta niya ni Digong. Ngayon unti-unti nang binabawi ni PBBM 'yon. Dahil nga ang mahal-mahal ng singil sa kuryente dahil ang nagmamay-ari nito ay mga incheck. Dahil sa ngayon, mas maganda ang ating presidente, mas maayos ang kanyang panunungkulan, binabawi niya na ito sa mga Chinese. Yan. Ba? Sana magising na ang inyong mga kautakan, no? Mga DDS supporter, no? Tingnan pa natin ang iba dito. Parang last na ito eh. Tinanggal ang kamay. Ganun magmahal ang Sara Duterte ninyo. Ang aking impeachment, ang sinasabi ng mga lawyers, they are more than
confident. Wow! Mananalo sila sa impeachment. Ako naman, I am most confident Oh! with the lawyers working on my Di ba, how come? Sa dami mong kalaban sa impeachment, no? Sa ginawa mo. Sa tingin mo matutuwa ang taong bayan sa ginawa mo, Sara, na talagang nagpapabaya ka, lakwatsa dito, lakwatsa doon, imbis na magtrabaho ka, magbigay ka ng mga ayuda, magbigay ka ng mga proyekto sa Pilipinas. Saan ka? Inaaway mo ang presidente, talagang wala ka na nagagawa, kundi puro paninira ang ginagawa mo, Sara Duterte, no? Itong taong ito, pag nakaupo ito, sigurado maghihiganti ito sa mga taong galit sa kanila, no? Baka ipadukot nila yan, o baka kung ano-ano pang gagawin nila, no? Kasi marami silang galit eh. Galit sila dito, galit sa mga ganyan tao, no? Maghihiganti yan. Kaya wag nyo tong iboboto. Itong si Fayuna, no? Mahirap to manalo. Baka mamaya, talagang puro Chinese na ang papasok sa Pilipinas ng mga negosyante. At ang mga Pilipino ay sisipain na palabas ng bansa. Di ba? Sisipain na nila palabas ng bansa. At mga Chinese na ang mamumuhunan sa Pilipinas. Oh, yan ba ang hinahanap ninyo? Na magiging presidente ng Pilipinas by 2028? Naku po, kawawa tayong lahat. Napakakawawa tayo. Lalo na ang mga mahihirap. Kill, kill, kill. EJK ulit, part 2. Kaya wag nyo tong iboboto. Ang itong mga politician ng mga DDS, politician, ay mga supporter dyan. Magising na kayo. Huwag nyong iboboto yan. No? Habang nandyan sila dyan, sa upuan na yan, sa posisyon na yan, sigurado mga Chinese papasok sa Pilipinas, mga sindikato. Kaya hanggang dito na lang, sana naman nabuksan ang isip ninyo, no, mga DDS supporter, na huwag nyo nang haluan ng mga politisyan ni Digong ang ating bansa. Dahil ang alam natin, mga maka-China sila. Kaya please, comment down below kayo, like and subscribe. Ito po ang Maskara. Maraming salamat. Gumigising sa inyong mga kaisipan at ang mga katunguhan ito ay maghahatid ng pag-uunawa. Maraming salamat.